pagtuig sini nga selebrasyon usa nga halipot pero powerful na linya nga gimbagaw ni Juan nga Parabunya. He must increase, I must decrease. John 3 verse 30. Kailangan magtikalungganon siya samtang magtikapubos ka. Ini na mga pulong kamuupay na ipahayag na mao ang sentro ang kasing-kasing sa pagkatiluod nga tinundan. Nagpapahinumdog ini sa aton nga ang sentro sa aton pagtuo diri ang aton kalugaringon, kundi si Jesucristo, ang iya pag-antos, ang iya pagpaubos, ang may hugmaon nga Ginoo nga mao ang aton nga naging papasidunggan dina sa titulo nga Senyor Jesus Nazareno. Ang siya nga punto mga aton nga kamalandong ang kahulugan sa pulong he must increase. Kinahanglan magtikadungganon siya. To say he must increase ang karotsinyon, allowing Jesus to take full control of our lives. Na atong tugutan si Kristo nga mao ang magdumara, magkontrol sa naton kinabuhi, sa aton mga desisyon, sa aton mga prioridad. Kung makita nimo nga ang imong prioridad iba, nalili mo na prioridad ang kada Biyernes sa imong debosyon, nagpapakita ini nga Jesus is not in full control of your lives. Dapat si Kristo ang aton agaron. Siya ang magkontrol sa aton mga hingap sa aton kinabuhi. Nang marasingon sin pagtubyan sa aton kalugaringon nga nagsangkapulot sa Dios nga mao ang maghihiya sa aton. Bisan kon sa aton pagtubyan sa aton kalugaringon magdala ini sa aton ngadto sa pamaagi sandalan sa krus nga mao ang pag-antos. Kung natin kikitaon ang imahin ni Jesus Nazareno, makikita natin na nakaluhod ang iya sa masikip. Di na sa mga pagluhod, napaluhod siya sa bukat sa cross. Pero habang nakaluhod, nakahangad, tigapan na He is moving forward. Na ang bukat sa iya ipapaskan na cross, dili makaurulan sa iyang padayon nga pagtuman sa kaburoton sa Dios sa iyang paghigugma. Mao man naman kita nga mga nagnegosyo. Mabukat ang responsibilidad sa sayo nga libuto. Mabukat ang pagsunod kay Jesus Nazareno. Pero sa luyo sa bukat, please keep moving forward. May nga nahangad siya. Wala siya magpadaog sa bukat sa cross. O salat na sige ang nakaluhod, ang sayo nakapiktaw pa, ready to move forward. Nakahangad ang iya kahiman in obedience to God and His love to His Father. Dili niya ginhanap ang himaya, ang kadungganan, ikarawan niya ang pagsakripisyo para sa atin. Ngan mawinin ang pagpakita kung paano si Kristo maging dungganan, paano si Kristo maging labaw. Ang iya maging dungganan, dili pinaagi sing gahong o kabantugan kasikatan, pero pinaagi sa iya mapahinumsan nga pagsugod sa Amay. Ikaduha nga punto, ang pulong ni Juan nga Parabunya ay must decrease. This is a call to humility. Tawag siyang pagpaubos. To decrease does not mean to lose our dignity as children of God, as citizen, Filipino citizen, bilang tao, ang atong halaga, dili mawawala. Lugod ang karunsingon ay must decrease, letting go
go of our pride. Aton na waraon ang atong pride, ang atong kamaki kalugaringon, ang atong mga sala, nga mawili ang mga butang, nga nag-prevent, nag-ulang kang Kristo, nga mawang maghagit sa atong mga kasing-kasing. Kung makikita niyo nga sa atong pag-ibusyon ang atong pride, selfishness, ang sala, karong sinagilid pa si Kristo naghahagit sa iyong kinabuhi, sa atong kinabuhi. And that is red flag. May question pa ang atong debosyon. Na sa atong adlaw-adlaw ang kinabuhi, kasagaran, nasusulay kita, natitinta kita to put ourselves first. Inuuna natin na natong kalugaringon, ang atong comfort, ang atong recognition, ambitions. Nga kung mangunguna na natin ang ambisyon, di na magtitikang ang sala, di na magtitikang ang problema, di na mag-away-away, pagkarapunay, libahay, because of this ambition. Sa atong debosyon, dalang ni Jesus Nazareno, ang ambisyon nga ni, ang mamuna, mag-prevail, mauwakay ang mga relasyones. Pero si Senyor Jesus Nazareno, natutok ko sa aton sinibawang pamaagi, ang pamaagi sa self-giving love, ang pagtupya sa naton kalugaringon nila sa pag-igugma, ang pag-antos, silent faithfulness, ang pag-iman dinumanon sa hilog na pamaagi. Nagpangarap kita na may mga tao na matinumanon, nagtutuman sa debosyon, sa hilog, silently, sa hilog na pamaagi, na bilit natin napapansin. Pero umod-umod ang debosyon kan Jesus Nazareno. Kabuktuhan, bilang mga deboto, ang atong debosyon must go beyond touching the image of Nuestro Jesus Nazareno. Di nila matugtog kita magkinapos sa niyamahin, di nila matugtog pag-api sa prosesyon. Ang tinuod na debosyon nagpapakita, when we decrease our anger, when we decrease our pride, decrease our indifference sa pag-away nabot, dapat maibanan ang atong kalamot, ang atong kamagitason, ang atong pagkaiba-iba, and allow Christ's compassion and mercy to grow within us. Tugutan natin nga ibinagugma ang kaloy ni Kristo, mao ang magtubo sa atong kalugarin. Ikatulong nga punto, ang pagpasan sa krus tinatang Kristo. Maalam kita na ang misyon ni Juan nga parabunya is to lead others to Christ. Klarado kan Juan na iya misyon nga madala niya ang tao ngadto kang Kristo dili para sa iya kalugaringon. And this is also our mission, to bring our brothers and sisters to Christ, not to yourself, not to me. Paano natin madadara si Kristo ngadto? Paano natin madadara ang atong kabuntuhan ngadto kang Kristo? Sa sugat nga pamaagi, ang atong debosyon kang Senyor Jesus Nazareno dapat permit magdadara sa aton sa maging suko ngadto sa Kanya. Every cross we carry, kakablasan, sakit, problema sa pamilya, disappointments, maiging lugar na kundiin si Kristo magtikadungganan din sa atong kinabuhi. Bisan kon ang atong pagpaskan sa cross, mahuri, pero papaskan natin ubod ang pagtuo. Kung antong kita pagkarawan sa kapurihan, karotsikon, nagtikadungganan na si Kristo. Nagtikaibaw na si Kristo. Dire dayon tatanggalon ni Jesus Nazareno ang cross. Lugod, maglalakawon siya upod sa aton,
Magtutudlo siya paano pagtapon. Tutudlo ang kinaniya si paging mainulubon ng paghigugma bisan masuol, bisan masakit. Ngan ikaupat nga punto, ngan katapusan, ang challenge sa ato niya na, sini nga ikapito ka adlaw sa misa novenaryo. Samtang nagpapadayon kita sini nga misa novenaryo, pakianhin natin ang atong kalagayon. Nagkinikagugano ba si Kristo sa atong kinabuhi? Nagkinikahitaas ba si Kristo din sa atong kinabuhi? O ang atong ego, ang atong mga sala, ang atong comfort mao lagi hapon ang sentro sa atong kinabuhi. Kunta, hindi niya na ang novena mas makapabagko sa atong commitment. Sin pagkukoy sa theme niya na, the theme for this year's celebration. Ano ang theme? He must increase, I must decrease. Less of me, more of Jesus, less pride, more humility, less sin, more grace. Ang ito ang parusin. Then finally, kabuktuhan, kunta si Senyor Jesus Nazareno, magtutto sa aton sa kinaatman ni Juan na Parabunya to step aside. Pilyo na kit. Base si Kristo ang makitaan, si Kristo ang igugmaon, si Kristo ang sundon na. Pilyo na kit. Step aside. Paligid na kit. Si Kristo na dapat ang maging sikap, dirin kita. We are just useless servants. Walang kita gamit na surgogon sa Diyos. Si Kristo dapat ang maging sikap. Samtang niya naging papasidunggan siya, nga mao nagpasan sa krus para sa natong katalwasan. Mahibaron na kita magpasan sa natong kalugaringon ng mga krus. Upod ang pagtuo. Pagtapod nga si Kristo mao ang magtikatungganon dito sa atong kinabuhi. Nang kung si Kristo ang maging sentro sa natong kinabuhi, magiging naton ang tunay na kahulugan sa natong kinabuhi. Ang katambalan ng ang paglago. Kunta si Jesus Nazareno, magtikataas sa natong makasingkasing, magtikadugang din sa natong kasingkasing, tutuang kita to decrease in humble service. Na magtikaubos kita, tidak sa mamayusanon kapag higog. Alayon